Magandang araw mga kaibigan. Ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay itong leadership traits o karakter, pagkatao ng Pangulong Marcos at Vice Presidente Inday Sara. Nakita ko ang kaibahan ng kanilang leadership o pagkatao dahil sa nangyari sa Marawi bombing kahapon. Magkaiba ang response nila. Okay, ito. Meron akong close friend na working with the BP. Matalik kong kaibigan. Kaya sabi ko, Brad, sabi ko, may schedule na ba si BP Sara to visit Marawi bombing victims? Tapos, ako, galing sa akin to sana maunahan niya sina PBBM at Tambaluslos sa pagbisita. Kasi sigurado magbibisita yung dalawa na yan. Please give me short videos or pictures sa visit na ito para magawan ko ng vlog. Alam nyo, ang response ng kaibigan ko nakadikit kay BP Sara. Sabi niya, Brad, pag di siguro magpunta si PBBM, ayaw na rin ni BP Sara magpunta dahil ayaw na ayaw niya ang nagsasapaw. Sabi ko, na-shock ako. Ayaw niyang sapawan ang ating presidente. Gusto niya mauna ang presidente doon na magbisita. Kasi siya ang presidente. Ayaw niyang unahan. Kahit gusto niyang magpunta. Kasi nararamdaman ko gusto niyang magpunta eh. Kahapon na lang. Diba? Nangyari yung bombing. Ang presidente, I don't know kung nasaan siya. Natutulog ba? Nagpapahinga? Nag-issue siya ng statement tungkol sa bombing. Kaya lang, post lang sa social media. Itinipe lang ng mga letters na nakikiramay. Ganun lang. Kaya lang yung personal presence na pwede ka mang magpalabas ng video message, pakikiramay. Wala, hindi nagawa ng Pangulo. Ang Vice Presidente, gumawa kaagad. 2 minutes na video na pinapaabot niya personal, naririnig mo siya face to face kasi social media na tayo ngayon TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, X, whatever. May paparating mo yung personal mo na pagdadalamhati o pakikiramay. Nagawa yun ni BP Sara. At hangang-hanga ako sa mabilis appropriate response ng Vice Pangulo. Samantalang ang Pangulo, I don't know kung ano ang ginagawa. Mali-mali pa yung ipinost dahil sabi foreign terrorist ang may kagagawan. Ang security forces, ongoing pa ang investigasyon. Hindi pa malaman kung sino talaga ang may kagagawan. Bakit ang Pangulo sinabi kaagad na foreign terrorist? So, iba ang style nitong Pangulo. Tapos, post ng Pangulo, sabi doon, additional security forces are now being deployed in Marawi. Ang sabi naman ng Chief of Staff, walang directive na natanggap namin na mag-deploy kami ng additional forces. So ako, mas naniniwala ako kay General Browner dahil kasagsagan ng Marawi seats, nandun na siya. Kasama ko siya. Ako as retired general, consultant ako ng isang multinational company. Every weekend, nandun ako sa Marawi, nagbibigay ng tulong sa mga evacuees, pagkain sa mga sundalo. Alam ni General Browner ang kalagayan ng Marawi. Maraming sundalo sa Marawi, even as of now. So, hindi kailangan magdagdag ng tropa. Bakit? Sabi ng Pangulo na additional troops are now on the way. Di ba na? Panloloko yun.
o pakitang tao lang. So, dito ako bumilib. Brad, ayaw ni BP na magsasasapaw. Kung hindi magpunta si PBBM doon, hindi na rin siya magpunta. Wow! Yan ang tunay na leader. Maalala ko nung Deputy Brigade Commander ako sa Mindoro. Merong project na maganda na ginawa namin doon. Yung feeding program sa mga kawawang mangyan na katutubo. Ako, Deputy Brigade Commander lang ako. Tapos, naka-establish ako ng contact with ABS-CBN pa noon, Noli Di Castro. Tapos, doon na, lumalabas na kami sa ABS-CBN. Ang ginawa ko, dahil deputy lang ako, ang palagi kong ibinibida yung aking brigade commander. So, yung mga reporter ng ABS-CBN, sina Noli Di Castro, ang ibinibida nila yung brigade commander ko na kahit wala siya doon, ang nababanggit na pangalan, yung aking brigade commander, ganon ako. Kaya, makarelate ako kay BP Sara na ang respeto niya, ang ano niyan, lahat sa presidente lahat ang, hindi big sabihin, ayaw niyang makipag-compete sa presidente. Gusto niya talaga unity. Kaya, lalo akong humanga kay BP Sara dito ngayon sa nalaman ko na ayaw niyang magpapapil, magpa-epal, magpa-ano-ano dyan. Kabaliktaran nitong Speaker of the House na kahit hindi niya trabaho, sinasapawan niya ang kanyang pinsan. Pagbisita sa Pag-asa Island, trabaho ba yun ng Speaker of the House? Ang Presidente, Commander-in-Chief, hindi pa nakapunta. Ang Speaker, nagpunta na doon. Yun ang mananapaw. Ano pa? Ang daming ginagawa ng Speaker of the House na sinasapawan niya na ang Executive Department. But ang ating BP Sara, dito natin nakita ang kanyang tunay na pagkatao. So, alam mo ang response ko doon sa nandun kay OBP Sara, sabi, wow, Brad, that's very good. Sabi ko, dahil napahanga ako talaga dahil doon ko na, hindi ko pa siya personally, hindi ko pa na-meet si BP Sara. Pati nga si Tatay Digong, hindi ko pa personal nga na-meet, wala pa. Nalalaman ko lang tungkol kay BP Sara dahil sa kanyang public engagement. Minsan nagsasalita, nagbibigay ng mensahe. Ako nararamdaman ko yung sincerity ng kanyang mga salita, galaw. Damandama ko yung sincerity. Samantalang ang Pangulo, I'm very sorry to say, nabudol ako. Kasi nung last year, kampanya, ang galing niyang magsalita. Believe na believe ako. But ngayon, na presidente na siya, iba ang sinasabi, iba yung ginagawa. Laking pagkadismaya ko nung sona niya. Nung binanggit niya na napatunayan natin na kaya nating pababain ng presyo ng bigas, isda, gulay, asukal at iba pa sa pamamagitan ng kadiwa. Grabe. I'm very sorry, Mr. President, sinungaling po kayo or maling impormasyon ang natatanggap nyo. Ang kadiwa po hindi nakakatulong sa mga nasa laylayan. Ang kadiwa papogi lang. Yung ginawa nyo nung December, nagmahal ang presyo ng sibuyas. Mamaya, ginawa nyo sa inyong kadiwa, nagbenta kayo ng 180 pesos per kilo. Tuwan-tuwa naman ang namili. Kasi from 700, 180. Yun pala, ginigisan nyo kami sa sariling mantika. Dahil ngayon, nalaman na namin na pera ng taong bayan ibinili nyo ng 540
pesos per kilo yung sibuyas na yon. Ibinenta nyo ng 180 para maging pogi lang kayo dahil may kadiwa kayong epektibo. O anong klaseng pagkatao no? Di manloloko. O ano pa? Sona. Smugglers and hoarders, your days are numbered. Anong days are numbered? Mamaya, Michael Ma na pinapatawag ng Kongreso dahil pinaghihinalaan siya na number 1 sa smuggling. Tapos hindi man lang nagpakita, na-cancel ang hearing dahil ayaw magpakita ang isang Michael Ma na jong lumabas ang video, dikit na dikit kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Yung pala, campaign supporter, campaign fund donor. Then mamaya lumabas na yung video, nandun na siya sa Chinese Embassy, kasama ni First Lady Lisa. Okay, introducing the special envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Tayo si Mr. Michael Ma. Nandun na siya sa Chinese Embassy. Special envoy na siya ng presidente. Ayun ba yung your days are numbered, smugglers and hoarders. Kaya doon mo makikita ang laking pagkakaiba, ang pagkatao, leadership character ng presidente kumpara sa ating vice presidente.